So for today's video mga kakusina ay magluluto tayo ng ulam. So maglalagay muna tayo dyan ng konting cooking oil. Kasi igigisa natin yung ating mga ingredients. Ayan, so ginamit ko na yung ating mahiwagang kasirola. Yan yung ginagamit ko kapag pangmalakasang ulam. Yung alam kong mahihirapan akong lutuin kasi nga palalambutin natin ng maigi. So una, maglagay muna tayo dyan ng sibuyas. So 2 sibuyas yung ginamit ko dito. Tapos, isabay na rin natin dyan yung 3 piraso ng bawang. So, gigisahin lang natin yan. Hanggang sa mag-translucent. Tapos, alam nyo yun, yung amoy niya, lumalabas na. Ayan. Tapos, kapag nagluluto ako ng sinigang, gusto ko maraming kamatis. Pero, since mahal ang kamatis today, ano lang yan, 4 na piraso. Tapos, gusto ko yung parang nanglalata siya dyan. So ako, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko magluto ng ganitong klaseng recipe. Kayo din ba? May mga ganitong kasirola pa din kayo. Kapag ginamit ko kasi yung non-stick ko, hindi siya kakasya. So yan na yung ginamit ko na kasirola. Habang ginigisa natin yung sibuyas, kamatis, pati yung bawang, maglagay na tayo dyan ng pampalasa. So naglagay ako ng asin. Maglagay rin tayo ng paminta. Kapag nagisa na po natin ng maigi, yung ating sibuyas, kamatis, pati bawang, maglagay na po tayo dito ng 1 kilo ng baka. So, yung part po ng baka na ito ay yung sirloin. Tapos, yan ko lang din ito ng 1 piraso ng buto ng baboy na binigay sa akin ng suki ko. Shout out kay Ate Weng, tsaka kay Kuya Choi. Tapos, palalambutin po natin yan, siguro mga 1 hour. Tapos, check ko mamaya kung malambot na yan. So, maglagay na rin tayo dito ng konting patis para pampalasa. Kung wala kayong buto na gaya nito, okay lang yun. Okay na yung 1 kilo ng baka, sirloin. Yung pinili kong part. Tapos, palalambutin lang po natin. Iyan. Kasi ito, ginagamit ko siya pang palasa. Talagang grabe yung linamnam nito kapag napakulo natin ng maigi. Lagi na lang sinasabi, pwede ka bang makatabi? Anong tawag sa ganitong kasirola? Ayan, so after ilang minutes, habang niready ko yung iba pang mga ingredients, ganyan na po yung itsura ng ating baka. Mapapansin niyo hindi tayo dyan naglagay ng tubig, and ganyan na siya, oh. May sarili na siyang butsa. So, ilalagay na natin yung ating gabi, kasi ito yung pinakamatigas eh. 2 piraso lang yan. Kapag nailagay na po natin yung ating gabi, maglagay lang tayo ng tubig na alam natin na makukover yung ating baka. Yan. Tapos, lakasan na po natin yung apoy sa ating kalan. Yan. So, ilagay na natin yung 1 beef cube. Hantayin na rin natin itong kumulo dyan. So, nilagay ko na yung gabi kasi mas pag lumambot ng lumambot yun, mas magiging malapot po yung sabaw ng ating sinigang. Yan. So, check nyo rin kung lumalambot na yung inyong baka, pati yung inyong gabi. Yan, so ilalagay na po natin yung ating sitaw, pati yung ating okra. Yung okra, 2 tali. Yung sitaw, 1 tali. Ang mahal ng gulay ngayon, kaya hindi na ako naglagay dito ng labanos. After nating mailagay yung ating sitaw, pati yung ating okra, maglagay lang tayo ng 1 sachet ng sinigang mix. Saluin lang natin to. Mapapansin niyo yung gabi ay talaga namang, ayan na siya, oh. Parang halos madudurog na rin yan. So, magiging malapot yung sabaw ng ating sinigang. Pero kung gusto niyo nang hindi naman ganun kalambot yung inyong gabi, pwede niyo na rin siyang ilagay bandang dulo na. Ako kasi gusto ko talagang malambot yung gabi. Yung halos sumasama na siya sa sabaw ng ating sinigang. Actually, hindi ko naman talaga dapat to i-vlog. Kaya lang, nakita ko kasi sa Facebook, yung nagtitrend ng mga picture. Grabe, parang ang sarap-sarap. Kaya sabi ko, magluluto rin ako ng sinigang na baka. Para masarap humigop ng sabaw. Tapos malambot yung baka, tapos may sausawan. Kayo po usually, anong sausawan yung ginagamit niyo pag kumakain kayo ng sinigang? So, ilagay na natin yung 1 piraso ng talong.
Naiwan pa. And lastly, yung ilalagay kong gulay dito na pangdulo, yung ano na lang yun, kangkong. Pero mamaya na kasi nga, gusto ko maluto pa tong ibang gulay. Pero yung sitaw, okra, luto na yan. Pero ako personally gusto ko talaga po yung malambot na mga gulay kahit dito sa bahay. Pero kayo kung gusto niyo yung half cook lang or yung medyo dulong-dulo nyo na siya ilalagay, wala pong problema yon. So, ilagay lang natin yung isang tali ng kangkong. Tapos, off ko lang yung apoy sa aking kalan kasi dun ko na lang siya lulutuin sa heat na nanggaling dyan sa ating kaserola. And then, after po nun, pwede na natin i-enjoy ang ating sinigang na baka. I used to think that I wasn't fine enough. And I used to think that I wasn't wild enough. At ayan na mga kakusina, tapos na po ang ating sinigang na baka. Kain mga kakusina. Yan o, tapos meron pang ganitong sausawan. Kayo po usually ano yung ginagamit ninyong sausawan kapag ganito yung ulam?